Sa bawat yugto ng ating buhay, palaging may tumatawag, may nag-aanyaya, at may naghihintay na tayo ay dumalo. Madalas, ang mga imbitasyong ito ay para sa mga pagdiriwang na puno ng saya, pagkakaisa at pag-asa. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayon, ang imbitasyong inilalahad ay hindi lamang para sa isang simpleng salo-salo. Ito ay banal na tawag ng Diyos para makibahagi tayo sa Kanyang kaharian. Ang talinghaga ng piging ng kasal ng anak ng hari ay isang paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at bukas para sa lahat. Ngunit may hinihingi itong tugon na nagmumula sa pusong tapat at handang magbago. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 20, 2026. Atin pong pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsimula ang kwento nang magpadala ang hari ng kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inaanyayahan sa piging. Ngunit tumanggi silang dumalo. Ipinadala muli ang ibang lingkod upang ipaalam na handa na ang lahat. Ang mga baka at pinatabang hayop ay napatay na at ang lahat ay nakahanda na. Ngunit lalo pa silang nagwalang bahala. Ang iba ay nagpunta sa kanilang bukid at sa kanilang negosyo, habang ang iba naman ay hinuli, inalipusta at pinatay ang mga lingkod ng hari. Dahil dito, nagalit ang hari at ipinataw ang parusa sa mga tumanggi. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga lingkod na pumunta sa mga sangandaan ng mga lansangan at anyayahan ang lahat ng kanilang makikita, mabuti man o masama, upang mapuno ang kanyang bahay piging. Ngunit may isang bahagi pa na tumatago sa puso. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga nakaupo, may nakita siyang taong walang kasuotang pangpiging. Nang tanungin siya ng hari kung bakit siya pumasok nang walang angkop na kasuotan, hindi siya nakasagot. Kaya tinutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na itali siya sa paa at kamay at ihagis sa kadiliman sa labas, kung saan may pagtangis at pangangalit ng ngipin. Ano ang sinasabi nito sa atin ngayon? Ang unang aral ay walang hanggang pag-ibig at pagtatyaga ng Diyos. Kahit na tayo ay paulit-ulit na tumatanggi, inuuna ang mga bagay na panandalian lamang o kaya ay nagiging masuwayin. Hindi tayo tinitikis ng Diyos. Ipinapatawag niya pa rin tayo, hindi lamang tayo, kundi pati na rin ang mga akala natin ay hindi karapat-dapat, ang mga dukha, ang mga naligaw ng landas, ang mga nagkamali. Walang sino man ang itinataboy ng Diyos sa kanyang pagdiriwang kung tayo ay haharap sa Kanya. Ngunit may mahalagang paalala rin. Ang pagtanggap sa imbitasyon ay hindi sapat. Kailangan din nating magkaroon ng angkop na kasuotan ng kaligtasan. Ang kasuotang ito ay hindi telang ating binibili, kundi ang pagbabago ng puso, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang pag-ibig sa kapwa. Marami sa atin ang marahil ay naroon sa bahay ng sambahan, nakikibahagi sa mga sakramento at nagpapakilalang mananampalataya. Ngunit ang ating mga gawa at ang ating puso ay malayo pa sa Kanya. Ang pagiging kasama sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagiging kasama sa labas, kundi ang pagbabago ng ating buong pagkatao
upang maging katulad ni Kristo. Sinabi rin sa huli, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Hindi ito nangangahulugang may pinili lamang ang Diyos na ililigtas, kundi marami ang tumatanggap sa tawag ngunit kakaunti ang nananatiling tapat hanggang sa huli, na pinipiling mamuhay ayon sa kalooban niya sa kabila ng mga pagsubok at hirap. Ang pagiging pinipili ay ang ating pagsisikap na patuloy na sumunod, magmahal at magbago araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, Amang mapagmahal, salamat po sa walang sawang imbitasyon ninyo sa amin na makibahagi sa iyong banal na kaharian. Patawarin ninyo po kami sa mga pagkakataong inuuna namin ang mga bagay na panandalian kaysa sa inyo, at sa mga panahong hindi namin inaalagaan ang kalinisan ng aming puso at gawa. Bigyan ninyo po kami ng lakas at karunungan na laging tumugon sa inyong tawag ng may tapat na puso, at bihisan ninyo kami ng kabutihan, pag-ibig at pagsunod sa inyong kalooban. Huwag po kaming maging isa sa mga naroon lamang sa piging, ngunit walang tunay na pagbabago. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.